ano po ba yung mga senaryo na pwede nating asahan bukas sa pagbibigay ng desisyon ng ICC? Well, una po, expect po natin 5:30 p.m. Philippine time po. Babasahin po yung decision ng appeals chamber. So, papasok po yung mga West, 5 po sila, no? At babasahin po. At ano bang i-expect natin? Pwede pong i-affirm yung pretrial chamber decision. Pwede siyang i-reverse or pwede rin po siyang i-amend with revisions. So, yun po yung mga pwede pong gawin po ng appeals chamber. Okay. So, Ibig kapag sabihin, po... hindi agad kung reverse, di agad siya papakawalan. Ganun ba? Okay, in that hypothetical, isa po Ang lalim na siya. Okay. Nagbuntong hininga, attorney, ha? Sige po, go ahead, attorney. Pero alam nyo, sa analysis ko, wala pa pong International Criminal Tribunal na nagsasabing wala siyang jurisdiction. Wala pa po. Yeah. Kaya kung base lang po natin sa mga previous decisions ng ibang International Criminal Tribunals, malaki pong chance na i-affirm po yung jurisdiction. Okay. Yeah. So, kung halimbawa, attorney, in-affirm yung jurisdiction, ano po yung mangyayari? Ano yung magiging kasunod? So, ibig sabihin lang po nito, tuloy-tuloy lang po kung ano man pong prosesong lumalakad na. For example, number 1, yung decision ng pretrial chamber on the confirmation of the charges, mahihintay po natin yan at ma-expect po natin na ibibigay po yan next week at the latest April 30. Ikalawa po, meron ding ongoing investigation ng Office of the Prosecutor doon sa Philippine situation. In fact, isinapubliko naman na meron pa pong 8 na mga indirect co-perpetrators. So, tuloy-tuloy lang po yung investigasyon pong yun. At katatlo po, kung ano man pong mga iba pa pong mga appeals at mga leave for appeals, tuloy-tuloy lang po. Opo. Ulitin ko lang po yung concern ni Juvie kanina. Yung pagka na-reject, Na most likely naman daw hindi. na most likely ay hindi, ano po yung mangyayaring kasunod? Well, ang pinaka-epekto po niyan in that hypothetical, ibig sabihin, tapos ang mga proceedings sa ICC, included na yan yung investigation ng Office of the Prosecutor, included na rin dyan yung Prosecutor versus Duterte na nasa pretrial chamber 1. So, yun po yung mga magiging epekto niyan in that hypothetical. Pero gusto ko rin i-emphasize na sa totoo lang at hoping ang mga victims na talagang i-affirm jurisdiction kasi consistent naman po ito sa object at purpose ng Rome Statute. Ano ba yung object and purpose ng Rome Statute? Una, para po ma-end yung impunity against the perpetrators of international crimes, at ikalawa po, para po ma-prevent itong mga international crimes pong ito. Tama. Attorney Andres, yung nasabi nyo na yung nirepresenta na mga naging biktima, yung pamilya ng mga naging biktima po ng war on drugs ni Duterte, kamusta sila? I'm sure hinihintay nila talaga yung mangyayari before the end of the month, pero this is also part of that process. Kamusta sila ngayon at nag-aantabay ba sila ng mga desisyon? Opo, okay naman po sila. Talaga pong nananalangin at umaasa po sila na magiging favorable yung mga decisions ng chambers ng ICC. At talagang minamanmanan po nila at talagang papanood po nila yung magiging appeals chamber decision bukas, at hopefully kung talagang ma-affirm na nga ang jurisdiction, next week in-expect naman nila yung decision ng pretrial chamber dun sa confirmation of the charges.